Kasi kung iisipin mo sa totoo lang, kung sinusunod nating mga asawang lalaki at sinusunod din yung asawang babae, palagay ko napaka-payapa ng pagsasama ng mag-asawa. Kayo mismo pareho, alam niyo yung mga duties and responsibilities na dapat yung gampanan bilang mag-asawa. What is up yung mga bahay? Welcome again dito sa ating munting channel. In this video, I would like to talk about usapang mag-asawa. Kung sino ba dapat talaga ang masusunod, yung asawang lalaki ba o yung asawang babae? I encourage you na panoorin mo hanggang dulo ang video ito dahil panigurado may matututunan ka talaga dito, alright? By the way, hindi ganong malawak ang kalaman ko patungkol sa Bible, pero alam ko, natatandaan ko pa yung mga nababasa ko na ikaw asawang babae, magpasakop ka sa yung asawang lalaki sapagkat yung asawang lalaki, siya ang ulo ng pamilya. Yes! 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 I'm not sure kung ganun eksakto ang mga words, pero yun ang tema, no? Yun ang paliwanag. Siguro ngayon, medyo may tumataas ng kilay ng mga asawang babae kung mayroong mga nanonood sa akin ngayon. Pero bago ka magalit sa akin, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Yun ang nakasulat dun sa Biblia. At yun ay talagang sinusunod ng mga sinaunang panahon. Dahil yun ang batas at yun ay kumbaga mandatory na dapat sundin, alright? Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nababago dahil sa interpretations na unfair naman ito sa mga babae. Kasi parang sa ganong klaseng batas, malinaw na pinapahiwatig yung superiority na yung mga asawang lalaki ay superior doon sa mga asawang babae. Kaya sinusulong, di ba, yung mga pantay na karapatan ng asawang babae at asawang lalaki o pantay na karapatan ng dalawang kasarian, babae at lalaki. Katunayan nga dyan sa ngayon sa modern era natin, sinusulong na nga rin yung hindi lang yung dalawang kasarian, mayroong LGBTQ na sinusulong na pantay na karapatan, alright? So doon muna tayo dun sa part ng mag-asawa. So ganun nga, yun ang batas na nakasaad dun sa kasulatan patungkol dun sa mga mag-asawa. Yun ay sa asawang babae. Pero unfair ba talaga doon sa mga asawang babae yung ganung klaseng batas? Ang totoo niyan, hindi po yun unfair. Ganito, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nasabi ko hindi unfair, no? At saka ikaw, by asawang lalaki, please makinig ka sa akin. Ganito kasi yun, nagiging unfair lang yun sa mga babae, yung batas na yun, dahil sa interpretation ng iba. Yung ibang asawang lalaki kasi ganito ang ginagawa. Hindi man lahat, pero yung iba ganito ginagawa. Dapat sundin mo ako kasi ako yung ulo ng pamilya, ako dapat ang nasusunod. At saka ikaw babae, dito ka lang galing sa tadyang ko. Okay, ipapaliwanag ko kung bakit mali ka ba yun, no? Ikaw asawang lalaki, pareho tayong papaliwanag ko sa iyo kung bakit mali yun. Una, hindi lang ang mga babae ang binigyan ng kautusan o batas patungkol dyan sa mag-asawa. Unfair naman kung babae lang, no? Mayroon ding utos na dapat nating sunding mga asawang lalaki patungkol sa usapin na yan. Ano-ano yon? Dalawa yon. Una, ikaw asawang lalaki, dapat ay mayroon kang takot, paggalang, paniniwala sa Panginoon. Yun ang unang requirements o unang kautusan na dapat sundin natin mga asawang lalaki. Alright? So pangalawang batas, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang simbahang iglesia. Again, hindi ako sigurado kung ganon eksakto ang words, pero yun ang tema again. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mahalin mo yung iyong asawang babae ng tapat, may pang-unawa, kaya mong ialay ang iyong sarili para sa kanya, gaya ng ginawa ng Panginoon na nagpakamatay siya para matubos ang kasalanan nating mga tao, right? So yun yung dalawang batas na dapat nating sundin mga asawang lalaki. So ngayon, ikaw asawang babae, kung tingin mo hindi naman sinusunod ng asawa mong lalaki ang mga kautusan na yon, huwag kang magpasakop. Kasi kumbaga, ang asawang lalaki, di ba, ulo ng pamilya. Kung halimbawa sa isang sasakyan, ang asawang lalaki, siya yung driver ng sasakyan. Tapos nakasakay niya yung buong pamilya niya. Ngayon, kung ang asawang lalaki, walang takot at walang pagmamahal sa Panginoon, hindi niya alam ang direksyon, siya ang nagmamaniho ng sasakyan, malaki ang posibilidad na ito'y maligaw o kaya
malaglag doon sa bangin ng kapahamakan at kasama na yung pamilya niya. Eh kung ginagawa ng asawang lalaki, lasing dito, inuman dyan, batugan, wala namang pakinabang sa bahay, uuwi lasing, tapos yung kunting pera na pambili na lang sana ng bigas, ipagsusugal pa. Huwag kang sumunod dyan, huwag kang magpasakop dyan. Ba't ka magpasakop sa ganung klaseng tao, di ba? Kaya hindi yun unfair sa mga asawang babae. Sa amin nga dapat unfair. Kasi sa inyo, iisa lang yung batas na sinabi, no? Dapat magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Sa amin, 2 batas ang dapat namin sundin. Kaya kung tatanungin nyo ako kung sinusunod ko ba yung 2 batas na yun, ang sagot ko ay ang galing ko magsalita, no? Pero ako nga mismo sa sarili ko, hindi ako sigurado kung sinunod ko ba yun. Well, anyway, ayoko kasi magbuhat ng sarili kong bangko. Yung asawa ko na lang makapag-testify kung sinusunod ko ba o hindi. Pero parang hindi ko rin sinusunod kasi madalas naman kami nagtatalo-talo sa bahay. Kasi kung iisipin mo sa totoo lang, kung sinusunod nating mga asawang lalaki, ang 2 batas na nabanggit ko kanina, no? At sinusunod din yung asawang babae, yung batas na dapat ay magpasakop siya sa kanyang asawang lalaki. Palagay ko napakatayapa ng pagsasama ng mag-asawa. Pero siguro may mga pagtatalo sa mga maliliit na bagay, pero at least hindi na lalaki, no? Dahil sa kayo mismo pareho, alam niyo yung mga duties and responsibilities na dapat yung gampanan bilang mag-asawa. Kaya yun ang reason at purpose ko sa video ito, na i-remind sa inyo yung mga duties and responsibilities natin na dapat natin gampanan. May kanya-kanya tayong responsibilidad sa buhay. At least kahit papaano, o kaya baka sakali na sa pamamagitan ng video ito, ma-remind yung iba kahit paano baka mapabuti ng inyong pagsasamang mag-asawa. So malaking bagay na sa akin yun, para sa akin sulit na itong paggagawa ko ng video na ito. Kung medyo nakatulong man sa inyo ang mga sinasabi ko rito sa video nito, paki-comment down naman dyan sa comment section sa baba. At saka kung bago ka pa sa channel na ito, paki-subscribe naman. At nag-upload ako rito ng mga informative, motivational, how-to style, reaction, commentary types of contents, no? As much as possible, pinipilit kong mag-upload dito ng mga video na mayroong moral lessons tayong matututunan, alright? So maraming salamat sa panunood sa video ito. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo na umabot ka hanggang sa point na ito ng video ito, no? So again, maraming salamat and see you in my next video.